Sa nakaraang video, pinag-isipang mabuti ng parents ng ating bida kung papayagan ba nila ang kanilang anak na mag-commercial para sa isang milk formula. Nag-agree sila in the end, kaya naman natapos ang last episode, kung saan makikitang nasa set na sila ng shooting nito. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong mga nanood ng mga nauna nating episode. Lalong-lalo na sa ating mga Senpay tier members. Maraming salamat sa solid nyong suporta. Balik sa kwento, makikita ang ilang mga bata na may kinakawayan. Sinigaw nitong, "Lolo, please, paki-share sa amin ang istorya ng matapang na lalaki." Tila nasa park sila at doon sa may fountain, tinanong ng lolo kung ano raw ang sinasabi nila. Nakapalibot naman dito ang mga bata, at tila excited na excited makarinig ng kwento mula dito. Tinanong niya sila, kung ang istorya ba raw ng matapang na lalaki, at nag-agree ang mga bata. Kwinent nitong, nagsimula raw ito nang medyo mas bata pa siya sa kanila. Isang araw, sa ilalim ng isang puno na malapit sa kagubatan, nadiskubre raw nito ang isang maliit na ball. Napakaganda raw ng itsura nito, kaya naman dinala niya sa kanilang nayon. Nang makita ito ng isang ale, nagulat ito dahil napakaganda raw ng hawak niya. Ito raw ay isang interesting na box. Nagulat naman sila nang bumukas ang box na ito, at tila merong natatago sa loob. Monster pala ito, isang mimic. Pero sa kanilang nayon, walang ni isa ang nakakakilala sa creature na ito. Tinawag lang itong miming ng batang nakapulot. Simula nun, ang mga tao sa kanila ay tinawag na ang box na iyon na miming. Itinuring nila ito bilang pamilya. Kwento pa ng lolo, tuwing mag-an yung ball raw ito, may something na nag-uudyok ditong buksan yon. Pero alam niya namang si Maymang daw yon. Share niya dito ang kanyang pagkain at nakikipaglaro pa nga. Kahit na alam niya, ano ang bubungad pagbukas niya dito, nahuhuli pa rin siya ng appeal ni Miming. Peaceful ang lahat, until, ilang taon na ang lumipas. Merong isang warrior ang pumunta sa kanilang nayon. Sinabi nitong, meron daw high-level demon na nagtatago di kalayuan. Kailangan daw nila ito hanapin at patayin, ora mismo. Sagot naman ng mga tao roon, na ang kaya lang daw nilang gawin para sa kanya, ay ang gamutin ang mga sugat nito. Meron naman itong napansin sa lapag. Kaya naman, kinuha nito ang kanyang espada, at tinututok sa ball. Nagulat siya, at napatanong, ano raw ang ginagawa ng isang mimic sa lugar na iyon. Lumapit naman ang batang lalaki at kinuha ang ball. Sinabi nitong, wag niya raw gawin yon. Habang yakap niya ito, sinabi niyang mabait raw si Maymang. Pinabibitawan naman ng warrior sa kanya ang mimic. Dagdag nitong, dangerous monsters daw ang mga ganong uri, at naninirahan lamang sila sa mga dungeons. Sagot naman ng batang lalaki, malikot lamang daw ito. Sabay pumiglas na nga sa kanya ito. Lumapit ito sa warrior, kaya naman hinanda nito ang kanyang espada. Ngunit nang tignan niyang mabuti, nakuha nito ang atensyon niya. Tila nagbago na ang tingin niya dito, at sinabing, bakit raw napakaganda ng ball na yon. May bumabalot na aura kay Maymang, at na-hypnotize na nga nito ang warrior. Sa isip nito, sinabi niyang, nais nitong buksan ang chest. Kailangan niya raw ito. Nang nilapit niya ang kanyang kamay, bigla naman itong umatake. Nakakagulat, na nahumaling raw siya dito, sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi niya inasahang, ang isang mimat gaya nun, ay magkakayos ng strong temptation. Isa lang daw ang ibig sabihin ng ganong level ng kapangyarihan. Kaya't iminungkahi ng warrior, na gagamitin niya ito upang palabasin ang nagtatagong high-level demon. Habang nadidistract ang monster sa charm ni Maymang, puputulan nito ang ulo niya. Nabahala naman ang batang babae, dahil sa istorya. Ayaw niya raw mapahamak si Miming. Sabi ng lolo, na lahat daw ng tao sa nayon na iyon ay napamahal na kay Miming, kaya't sinabi nilang, hindi nila gusto ang plano na iyon. Pero ang matapang na si Maymang, ay nag-agree sa plano ng warrior. Pagkatapos ng sunset, inakit ng warrior ang nagtatagong demon upang lumabas. Natuwa naman ito nang makitang, merong offering na treasure para sa kanya. Dahil doon, sinabi niya sa mga tao, na papatayin niya raw sila nang hindi dadanas ng sakit. Nabighani ito sa maliit na box na iyon. Unang beses niya raw makakita ng ganong klaseng ball. Kailangan niya raw makuha, ano ang nasa loob nito. Kaya naman, binuksan niya ito. At doon nagulat siya, nang makita ang mimic monster. Hindi niya inasahang, ginamit lang pala ng warrior bilang trap ang box na iyon para mahuli siya at mapatay. Kaya naman sa sobrang galit nito, gamit ang kanyang kamay, dinurog niya si Maymang.
Inipon naman ng warrior ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang espada. Tinapos nito ang demon sa isang tira lamang nito. Ngunit nakakalungkol, na namatay na ang pinakamamahal ng mga villages na si Maimang, dahil sa kamay ng demon na iyon. Hindi maiiwasang mapaiyak ng batang lalaki, dahil kasama niya na ito. Dahil doon, ang warrior at ang mga tao raw sa nayon, ay gumawa ng fountain. Pati na ng estatwa bilang simbolo ng pasasalamat sa pagsasakripisyo ni Maimang. Napaiyak naman sila, sa istorya ng lolo. Nagpasalamat sila kay Maimang, at sinabing, nakakaawa raw ang sinapit nito. Sinabi naman ng matanda, na siguradong hinayaan raw ng Diyos na ma-reincarnate ito muli at magkaroon ng bagong buhay. Maaring, kahit habang nag-uusap raw sila, ito ay muling nag-charm ng mga tao. Ang mimic na iyon, na nakaakit at nakahumaling ng warrior, demon at ng lahat ng tao, ay ang bagong ability na nakuha ng ating bida. Gaya nga ng sinabi ng lolo, na reincarnate si Mimin, at ngayon ay nasa katauhan ni Sojun. Balik sa shooting location, nag-ready na nga ang direktor. Magsisimula na raw sila. Makikita naman ang napaka-cute nating bida na nakahiga habang umiinom ng gatas. Usap-usapan naman ng mga staff sa loob, yun daw ba ang sumikat na bata sa baby mukbang? Mukhang ordinaryong bata lang naman daw ito. Pero nakakapagtaka, na kahit na baby ito, ay hindi siya iyakin. Kadalasan raw, ang mga baby na nasa ganong edad ay hindi pa kayang mag-focus. Sumigaw na ng, "Cut," ang direktor. Ayos daw ang kuha, mag-aayos muna sila, then move on na sa next scene. Kaya naman, binuhat na si Sojun ng kanyang ina. Nagtataka naman ang ama nito, dahil hindi ginagawa ni Sojun na itaas ang kanyang kamay. Yun na kasi ang naging habit nito noon. Siguro daw kasi, hawak nito ang milk bottle niya. Pero ang totoo, sa isip ng bida, nakakita na kasi ito, ng mas better na ability. Dahil daw limitado lang ang abilities na pwede niyang makuha dahil sa maliit pa nitong pangangatawan bilang baby, ibinalik niya ang Fairy's Wand ability sa library. Instead, ang kinuha naman nito ay ang Small Mimic's coveted packaging, na high grade. Ito raw ay nagkakayos na mag-covet ng packaged object. Pero ang limit, dapat ay match ito sa size ng gagamit. Dahil ang gamit ay dapat maliit lamang, ang ability na ito ay hindi niya na magagamit paglaki niya. Isa pa mahirap daw ang mga kondisyon nito at tricky gamitin. Magagamit ito kahit na unting trace lamang ng mana. Bago mag-start ang shooting, ipinaliwanag sa parents ni Sojun, na sa pangalawang eksena raw, kailangan nakangiti lang ang baby habang yakap-yakap nito ang lata ng gatas. Sinabi naman ng mommy ng bida, na imposible raw na magawa yon ng kanilang anak ng isang take lang. Okay lang ba daw yon? Tanong niya. Sagot naman ng director na si Choi Deman, oo naman daw. Wala naman daw ni isa doon, na nag-e-expect na makukuha agad nila ang shot needed sa isang take lang. Sabi ng mga nasa likod, wala naman silang magagawa, dahil baby nga daw ito. So, hinanda na nila si Sojun para sa eksena. Ipinakita nila ang dapat nitong gawin. Sinabi ng ama nito, napansinin daw niya ang pretty na elephant. Pati ang mommy nito, ay todo support sa anak. Naginhawaan naman ang bida. Kung wala raw ganong eksena, kung saan niya yakapin niya ang tub ng gatas, maaring umiyak na siya doon, hanggang bigyan siya ng tub na hahawakan. Cute naman ito nang yakapin ng elephant formula milk. Ginamit niya na ang bagong ability niya at binalot ang kanyang target object gamit ang Small Mimic's coveted packaging. Ang target daw, ay ang mga magulang na merong baby na kaedad nito. Nabalot naman ng aura ang tub, at tila lahat ng nakakita sa kanya ay naakit dito. Kahit ang head ng elephant planning na si Choi Hyun-ji, ay nahumaling nito. Isinigaw naman ng director, na tumingin si Sojun sa kabilang side. At ngumiti ng malaki. Grabe, sino ba namang, hindi makyukyutan sa itsurang yan. Ang oras na inabot ng shooting nila para sa commercial, ay 20 minutes lamang. Sinabi ng direktor, na genius daw ang anak nila. At nag-agree naman ang magulang ni Sojun. Yun din daw ang iniisip nila. Kaya naman sinuggest ng direktor, na sa murang edad nito, pag-aralin daw nila ito ng acting. Nakakagulat na alam daw nito ang lahat ng dapat niyang gawin by instinct. Kahit na hindi niya pa ito naiintindihan, tila alam na alam ni Sojun ang gagawin. Hindi naman daw niya sinasabing, dapat na itong lumabas sa mga pelikula o TV show ngayon. Pero sa tingin niya, good idea daw na simulan na nilang isipin ang mga posibilidad sa hinaharap. Sagot naman ng daddy ni Sojun, na naiintindihan raw nila.
Ang batang iyon daw, ay malaki ang potential. Siguradong meron daw itong talent para maging aktor someday. Sinabi ng direktor, na baguhan man daw siya sa mundong iyon, tawagan lang daw siya nila, kung kailangan nila ng tulong. Nagpasalamat naman ito sa lahat ng staff, dahil sa kanilang kasipagan. Pinuri ang bida ng mga staff, sinabi ni Hyunji na ang galing daw ni Sojun. Nag-prepare daw sila ng regalo sa kanya, mga Elephant Formula products. Lahat sila ay tuwang-tuwa, dahil naging napakabilis lang ng shooting nila. Ito ay dahil na rin sa magandang performance ng bida. Sinabi ng isang naroon, na bibili raw siya ng elephant milk para sa pinsan niya. Sabay pasalamat, dahil kasi kay Sojun natapos agad ang filmang nila. Ganado tuloy ang lahat na maging successful ang campaign na ito at mas sold out ang product nila. Effective nga kaya ang bagong ability na pinili ng ating bida. Ano naman kaya ang next nitong project, at ano pa ang mga gagawin nito upang maabot ang goal niyang maging superstar in this life? Alamin natin sa next episode. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, siguraduhin mag-like at subscribe at pindutin mo na din ang notification bell below para updated ka sa mga next uploads namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.